Ooh. At dahil meron nga tayong nabiling liswe mga kapambansa, ay magluluto nga tayo na itong napakasarap na ginataang liswe na talaga nga naman makakaubos ng isang kaldero mong sinaing. Baka pati bahaw ay madadamay din sa sobrang sarap nga na itong ginatang liswe. Baka pati diet mo'y masisira din. Ay, charot! Hello mga kapambansa, ang aking paborito palang nga this is Pel. Welcome to my vlog again. Aba, eto nga at maaga na nga nagkayod ng nyog itong si Pambansa para gagamitin nga namin panggata doon sa amin nabili nga pong liswe. Dito yung ating liswe sa boyset. Nalagayan. Ayan o. Liswe guys. Oh, sarap. Matapos na magdamag ng pagkaka-stack nga na itong liswe at saka pa lang namin ito lilinisan. Pinasuka nga muna namin para matanggal ang buhangin nga niya na kinain. At dito nga tayo sa labas maglilinis nga na itong liswe. Gamit nga ang tubig ulan na natipon nga dito sa aming tangke. At sa sobrang itim nga talaga na itong ating liswe na nabili na ko, kailangan ay linisan nga natin itong mabuti. Kailangan nga natin itong makuskusan ng bonggang-bongga para yung lumot ay matanggal nga dito sa ating liswe. At sa aking pagkuskus, naku, agad nga na wash out nga itong mga lumot. Kailangan natin hugasan ito ng mabuti para makita nga natin ang tunay na kulay na itong liswi. Okay. Alam niyo ba mga kapambansa na isa ito sa native foods ng mga Romblumano, lalo na dito sa isla ng Banton. Bukod kasi sa ginataan, ang luto dito ay napakasarap din itong sinabawan. Napakatamis ng kanyang laman at napakasarap nga higupin yung kanyang sabaw. Lalo na kung ito isang kutsado sa bawang, sibuyas at luya, talaga nga namang mapapawaw ka. At ngayong bakasyon, ito talagang hinahanap ng mga bakasyonista. Bukod kasi sa napakasarap talaga netong liswe, minsan nga lang talaga nila nito natitikman kapag umuwi nga lang sila dito sa isla. At matapos malinisan ng maraming beses itong ating liswe, naku, naghinti sa ina yung kanyang itsura, o diba? Kanina nga lang napakaitim nga netong ating liswe. Ngayon ay malinis na itong ating lulutuin na ginatang liswe, o diba? Matapos nga makapagkayod ng nyog itong si Pambansa, aba, nagbalat naman nga siya netong kalabasa na ilalahok natin dito sa ating ginatang liswe. At kaya naman hinahanda na nga lahat ni Pambansa lahat ng sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng ginata, o diba? At ilan sandali pa ito at nahihanda na nga lahat ni Pambansa lahat ng gagamitin nating sangkap sa pagluluto nga nitong ginata. Maging itong kinayod nga niya na niyog ay napiga na nga rin. Kumpleto ang kanyang sangkap gaya ng luya, bawang, sibuyas at kamatis. At maging itong kalabasa ay nahiwa na nga rin niya, tapos maglalagay tayo nitong dahon ng mustasa para sa ating lulutuin na ginata. At kaya naman nagsimula na nga magmekos-mekos itong si Pambansa dito nga po sa aming kusina. Ginisan niya lahat ng kanyang sangkap gaya ng luya, bawang, sibuyas at kamatis. Pinalabas ang aroma at ang liswe atin na ngang isasama. Atin niyang isasangkot siya para ang lasa'y lumabas na. Ako yung sobra nga talagang natutuwa mga kapambansa. Biruin nyo, ilang buwan din ang lumipas bago ko matikman itong liswe na ginata, o diba pagkalasa. Ano pagluto niyan Pambansa? Nilaan yan eh. Nilaan ko eh, para lumabas yung laman. Ganun ba yun? Ibang dila ata yan eh. Dilaan daw yun para daw lumabas yung kanyang laman dyan. O, tingnan mo, lumabas na. Lumabas na. At matapos may isang kutsa, ilalagay naman nga itong pangalawang gata, pakukuluan hanggang sa dumungaw na nga yung laman nitong liswe sa kanyang bayadan. Maglalagay ng konting asin para ang lasa'y humalo na. At kapag ganito na nga mga kapambansa, at saka natin ilalagay itong pinakakakang gata. Matapos ilagay itong kakang gata, isasabay naman natin itong ating hiniwan na kalabasa. Ganito nga ang gusto ko mga kapambansa. Sa tuwing nagluluto nga ako nitong liswe na ginata, gusto ko ba yung maraming kalabasa dahil ito nagpapalapot ng kanyang gata. At maglalagay tayo nitong konting pampalasa nitong Ajinomoto, tak-tak-tak, paniguradong huli mo nga ang sarap. At konting mekos-mekos, pagkatapos lagyan natin ng maraming sili para umusok naman ang nguso mo, baby. Ay, charot. Naku, hindi na nga talaga mawawala itong sili sa tuwing nagluluto nga ako ng aking putahe. At ilagay na nga rin natin itong dahon ng mustasa, hudyat na malapit ng matapos itong niluluto natin na liswe na ginata. Iba nga naman talaga ang ibinibigay na sarap nitong dahon ng mustasa, lalo na dito sa ating ginata. At finally, eto na yung ating ginatang liswe. O diba, konting mekos-mekos na nga lang ari. At sa unang tikim, naku, mukhang nakalimutan ko na atang ikay akin. Ay, charot. Ayos. At dahil luto na nga mga kapambansa itong ating ginatang liswe, dito naman sa puno ng kahano tayo kukuha ng panungkit. Etong kanyang siit ay mabisang ang panungkit sa ating ginatang liswe. Pangsungkit sa liswe. Kumuha nga lang ako ng dalawa dahil tigisa nga lang kami ni Pambansa at para hindi na nga kami magagawan sa panungkit nga mamaya. Ano yan, bata? And finally, eto na nga ang ating ginatang liswe. Naku, panigurado kung matutumba na naman ito ang isang kalderong kinaydo nga ni Pambansa. At bago ang lahat, magpasalamat na muna tayo sa Poong May Kapal sa nagbibigay palagi sa atin ng maraming biyaya. Fine.
Wow, Leswe. At dahil dyan, mega shoutout na muna kina Danny Palquerabaw, Maris Padregon Perez at kay Jason Declaros watching from Dalahican, Infanta, Quezon Province. At kaya naman maraming salamat po sa inyong suporta mga idol. Yun na ho pagkain ng liswi. Yan. Pagkalasa boy. Sa sobrang lasa, talaga mapaparami talaga ang kain mo na rin. O, diba? Mukbang Leswe. Tapos ito kinukuha niya. May buhangin kasi yan eh. Liswe. Sarap. At ganito nga lang mga kapambansa, kumain na itong liswe. Kailangang sungkitin mo yung kanyang laman at para matanggal nga doon sa kanyang bayadan. O paano, hanggang dito na lang muna mga kapambansa. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!